Praise the Lord, everybody. Praise the Lord. Are you happy tonight? Amen. Because we have God. We have victory from Him. Amen. Wala bang masigabong palakpak para sa Diyos? Hallelujah. I do hope matapos ang aton nga Gen Camp, unsa ta kalig-on karon sini nga gabi. Mao gihapon sa atong pagbalik sa atong tagsang mga lugar, sa ato ang local churches. Dili pwede nalig-on ta karon sa tulo ka gabi, tulo ka adlaw na nagtigom ta. Pagkahuman ani dili na talig-on. Amen. Kinahanglan bakod ta sa tanang adlaw. Sa tanan nga gabi, sa tanan nga mga pagtililipon, kinahanglan bakod kita sa atubang sa aton Dios. Sa wala pa ginbutang si Joseph sa prisuhan, ginbutang siya sa Dios, aling sa tabay, pagkadto sa balay ni Potiphar, nga adunay temptation dito nga mao ang mupugong sa plano sa Dios sa iyang kinabuhi. It is found in the book of Genesis chapter 39 verses 8 to 10. Every day gitintal si Joseph sa asawa ni Potiphar. Every day. Pero iyang giresist, iyang girefused. In other words, si Joseph dili siya gusto nga ma-defile ang iyang relasyon sa Dios. Makurap ang iyang pagpakrelasyon sa Ginoo. Meaning to say, si Joseph, kung gitintal siya sa asawa ni Potiphar, kada adlaw pod lig-on si Joseph. Meaning to say, sa atuang gatherings karon, dili pwede nga lig-on ta sa atuang pagtilipon sa atuang general camp. Dapat sa atuang pagpuli sa atong tagsa kapanimalay. Dili ra bakod kita karon. Dapat every day lig-on ta sa atubang sa Dios sa mga temptation. Can we shout praise the Lord? Hallelujah. Kaya adunay mga delegates, grabing tumbo, grabing syagit sa Ginoo, lukso-lukso, dalagan-dalagan, pagkatapos sa revival night, pag-uli sa ilang balay, naluya na. Lig-on sa adlaw na Domingo, lig-on sa adlaw sa prayer meeting, Monday, Saturday, or Wednesday. After sa ilang activities, pagpuli sa ilang balay, pag-schooling sa mga tagsa kamay-eskwelahan, luya na sila. Si Joseph everyday ginatintal, everyday nag-refuse sa temptation. Buti pa intindi, kada adlaw si Joseph lig-on. Kung atong maangkon, kag atong madawat ang gipiparar sa Dios sa atong kinabuhi, maayong wasdam lang nga i-prepare sa Dios sa atong kinabuhi, kinahanglan kada adlaw bakod, kada adlaw lig-on, kada adlaw, hallelujah, kamao mo away sa mga temptation sa kinabuhi. Dili pwede ang pastor lig-on sa adlaw nga Domingo. Lunes pakadto Sabado di na lig-on. Dapat kada adlaw lig-on. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. The joy of the Lord is our strength. Hallelujah. The word of the Lord is powerful. God is powerful. Walay place ang demonyo nga magpaluya kanato mga igsoon. Hallelujah!
Because we have God. Greater is He that is in you than he that is in the world. Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost? Walang place ang demonyo sa kong kinabuhi na magpaluya because we are born conquerors. Pastor Ken, mag-pray ka sa tuang hallelujah. Panyapon, bawang pulong sa Diyos, manindog pagtanan. Even Apostle Paul is leading that pray for us. And right now, mga brethren, as I pray, I'm encouraging everyone, please join with me in the prayer. As I pray for my pastor, our pastor. Heavenly Father, Lord God, Jesus Christ, the King of the Kings, the Lord of the Lords. Right now, Lord God, Jesus, we believe that you are here, oh God. Without you, Jesus Christ, everything will be nothing tonight. Your word is powerful, we believe. Sharper than two-edged sword, oh God. And we believe, Lord God, this is not an accident that the speaker, hallelujah, is chosen by man, but it is you that appointed him to speak tonight. Lord, we allow you to speak to us tonight, oh God. We allow you, Lord, to speak to the congregation. We allow you, Lord God, hallelujah, to use your servant tonight, oh God, hallelujah. We believe, Lord, in your words, you said, 2 or 3, 2 will agree, you will answer it tonight. And we agree tonight, oh God, that we want to receive your words. We want to receive power. We want to receive the Holy Ghost. We want to receive the unction of the Holy Spirit. We want to receive healing tonight. We want revival tonight. We want the gift of the word of wisdom. We want the gift of the word of knowledge. Use your servant, our general overseer, Ronald Janilo, oh God. Speak to us, oh God. Let his mouth be your mouth. Let his thought be your thought, oh God. And we rebuke all the works of the devil tonight in the name of Jesus Christ of Nazareth. And we ask, oh Lord, hallelujah, that every thought, we believe, Lord God, that the devil has the access. We cannot allow, Lord, that the devil will have the access while we are receiving your word. Right now, I will rebuke in the powerful name of Jesus Christ upon receiving the word. Every word must be coming from you, oh God. There is no room for the devil to steal it. In Jesus' name. Amen. Palakpakan natin ang ating kapatid para sa Diyos. Palakpak para sa Diyos. Hallelujah! Mighty God! With the voice of victory! Come on, come on, come on, come on, come on! Hallelujah! Ang pagsisigaw sa mga taong victorious. Hallelujah! 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 Hola, babasala, babasala, babasala! Hola, babasala, oh! Hallelujah! Hallelujah! Praise God! Up. Hindi be sitting down. Atong scripture, Book of Exodus chapter 17. Verse atras. Verse 6, I think. Seven. Okay. My last phrase of statement, ginambal nila. Saying, is the Lord among us or not? Gakuyog ba ang Diyos sa atong tunga o wala? Gaupod ba na ang Diyos?
sa aton tunga o kung wala. Sumasama ba ang Panginoon sa ating kalagitnaan? O wala? Next verse. Verse 8. Then came Amalek and fought with Israel and Rephidim. Sige. Next verse. And Moses said unto Joshua, choose us out men, and go out fight with Amalek. Tomorrow I will stand on the top of the hill with the rod of God in my hand. This verse. So Joshua did as Moses had said to him, and fought with Amalek. And Moses, Aaron, and Hur went up to the top of the hill. And it came to pass, when Moses held up his hand, that Israel prevailed. And when he let down his hand, Amalek prevailed. Bigyan ko po ito ng subtitle nagsasabi, kalmado lang. Amen. Ating team, victorious. May arap na lang na nagapanik na victorious yan. Mapanik lang ang tao, nagapanik lang ang tao kung hindi sa victorious. Pero sa mga tao na victorious, wala nagapanik. Tama po ba? Amen. Okay. So, verse 12. But Moses' hands were heavy. It is focusing the word heavy. And he took a stone and put it under him. And he sat thereon, and Aaron and Hur stayed up his hands. Pukusan ka ni ang word nga stayed up his hands. Stayed. The one side and the other on the other side, and his hands were steady. The word steady. Until the going down of the sun. Ang premise sining scripture aton maintindihan, helping one another. Amen. Amen. Love one another. Let brotherly love continue. Amen. 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 There is unity. United po sila. Nagtulong-tulong. Nagtulungan. Amen ba mga kapatid? Amen. Ipalakpak po natin ang ating mga kamay sa Diyos. Okay, lungguhon ko ni mga kauturan. Praise God. Balik na sa verse 8, verse 7. And he called the name. Okay, likod na name. Sorry. Verse 7. Saying, is the Lord among us or not? Inakapulong na batian sa Diyos. Ang Diyos pala nagaupod sa aton o kung wala. Sa aton pagsimba, sa aton pag-alagad sa Diyos. Sa aton pagpangabudlay sa buluaton sa Ginoo bilang pastor. Bilang mga church workers, nagapangabudlay kita sa mga buluaton sa aton Ginoo. Siguraduhon na kung bala ang Diyos nagaupod sa aton o kung wala. Kaya ang Diyos siya ang puno, kitang mga sanga. Kung wala ang Diyos, wala kita sa may mahimo.
nagtupo sa mga maliknon, ining Amalekites or Amalek, mga kauturan. Yata ko ang gamay na background, ining mga Amalekites, mga kabataan ini ni Iso. Si Iso may anak na si Elipas. Kag si Timna naging concubine ni Elipas ka anak ni Iso. Kag nag-anak mga kauturan kay Amalek. Kag si Amalek mga kauturan anak ni Elipas, kag si Elipas anak ni Iso. Kag ini mga kauturan nag-atake sa mga anak ni Jacob. Si Jacob kag si Esau kambal magulutod. Ang pamangkot nila ang Diyos pala nagupod sa aton o kung wala. Ang Diyos mga kauturan mapakilala siya kung iugdan niya ka o kung wala. Kaysa kapaturan ko ng Diyos magupod sa aton, ang Diyos apin sa aton. Kung wala ang Diyos nagapod sa aton, hindi ang Diyos apin sa aton. Pero kung ang Diyos magupod sa aton, sino bala ang batok sa aton. Kung si ganun mga kauturan ini nga pagpamangkot kinanglan siguraduhay. Kaya ang ila nga pagkuha sa ito, pakadto sa tutang saad nga mong Kanaan, may madamo sila nga ma-encounter sa ilang journey. Bilang pastor, bilang evangelista, bilang church workers, bilang mga membro sa lawas ni Kristo. Sa panahon na kita na-baptize in Jesus' name sa tubig, sa panahon na kita na-baptize sa malang Espiritu, mga kauturan, kag nagpadayon kita sa pagkabuhi, balaan, uyon sa katuyuan sa Diyos. Sa atong spiritual journey, madamog kita, nga tulupahon, ikaw tiron, sa atong pagpadayon, sa magsimpa na pag-alagad natin sa Diyos. Kaya isa ka mang pagputanon sa panahon ni Joshua, ni Caleb, ni Moses, ni Aaron, ni Miriam, sa ila nga pagkuha sa lugar sa ito, pagkanto sa tutang saag ng Kanaan. Hallelujah! Nagaray sa ining nga pamangkot, nag-upon kaupon pala ang Diyos sa aton, upon wala kaya ang Diyos nagpadala sa real senaryo. Mga kauturan na ginatake sila sa ilang mga utod, gamuning mga maliknon, kakira mga kauturan na may baluan kung ang Diyos nag-aupon pala kung wala sa ila. Kay kung wala sa pagpatig-away, kung wala sa kagamo, kung wala sa kasakitan, kung wala mga kauturan difficulties, wala sa mga sufferings mga kauturan, wala sa mga pagpatig-away, bilang pastor, bilang evangelista, bilang mga nawag sa Ginoo, hindi ka makaibalo kung ang Diyos nagupon sa iyo o kung wala. Kinahanglan si Santa Misa ka na pinigo, ibutang din sa nagadilaang kakalayo para may baluan. Kung ang Diyos gaupon sa ila o kung wala, ang uman sa kay Daniel, kinahanglan mapirmahan ni Darius, kaplan si Darius, para makauturan, ibutangin si Daniel sa Lions Den para may baluan. Kung ang Diyos gaupon kay Daniel, ang umanin si i-welcome natin ang mga pagtilaw, i-welcome natin ang mga balatihan, i-welcome natin ang mga persecution, i-welcome natin ang mga kritiko. Kaya pinapabahala natin kung ang Diyos gaupon sa atin. Ikaw ang ministry mo kung wala kang trouble. Ikaw ang ministry mo kung wala ginatak sa kaway. Patak ang yawa! Patak ang demonyo! Ay nilamay baluan! Kung tao ka sa Diyos! Hallelujah! Ang pangalaga sa Diyos hindi lang kinaon. Ang pangalaga sa Diyos hindi lang tinumbo. Ang pangalaga sa Diyos hindi lang kinalipay.
Spirit in this place. Ang Diyos wala nag-atag sa Espiritu sa katalaw. Ang Diyos wala nag-atag sa Espiritu sa pagka-nervyoso. Sa insulin na haglok kay Goliath, stagnant ang iyong ministry. Lunod ang iyong ministry. Dapat mga evangelists, dapat mga pastors, dapat mga church workers, dapat mga kalabito sa Diyos. Huwag kang duwag! Huwag kang duwag! Mas stagnant ang ministry mo! Hey! Clap your hands to the Lord. Almighty! Hallelujah. Hindi nanatili si Joseph sa balon. Hindi po nanatili si Joseph sa bahay ni Potiphar. Hindi po nanatili si Joseph sa prisuhan o sa bilangguan. Kung ang Diyos may plano sa kabuhi mo, hindi stagnant ang kabuhi mo. Under the process, ang tanan nga nakabutan. I know that all these work together for good to them, to those who love the Lord, according to His purpose. The Lord made all things beautiful. Hindi ka conforme sa itsura mo, hindi ka conforme sa height mo, hindi ka conforme sa mga butang sa palibot mo. God made all things beautiful. Hindi ka magsiling ang church building mo bigaw. Hindi ka magsiling, hallelujah, ang congregation mo bigaw. Mga bako din na naging butang sa Diyos sa pag-support sa ministry. Naging last sa Diyos sa imo. Hallelujah. Okay. Nandawag ka na eh. Verse 8. Verse 9. Sila ni Moses, Joshua, Josue, magpili ka sa mga tao na mag-upod sa imo sa gira. Si Moses, inhayaan niya si Josue nga siya ang magpili. May permiso halin kay Moses si Josue. Naghatag, hallelujah, kay gayunan si Moses na kung sino ang pilion ni Josue. Mga local pastors, hallelujah, sino daw yung ginabutang nga song leader, worship leader, musician, singer, backup singers. Sila. Why ka mo ginaimprahan? Ginapagustuhan ka. Sino da ang inyo iplastar? Frontliners sa pulpit ministry. For the same thing kay Joshua. Okay. Pili ka. Gusto ka sino imong dalon. Siyempre naman, nagpili ni Joshua, ay nagkabalugin mag-akway. Hindi man pwede, ngayon mo ka ni worship leader, nga apak ka. Praise the Lord. Hallelujah. Hindi man pwede, ngayon mo kang backup singers, Amen. Amen. nga libagon ka. Praise God. Di man pwede makaupuran nga gamiton ka sa Diyos sa kagwali siya mga pulong. Hallelujah, naduwag ka. So ginpili ni Josue ang kabalugin mag-away. Hindi pwede ka nanunta sa langit. Paistaron ka doon sa lugar sa Diyos. Magitiparan ang Diyos sa eternal home, eternal joy, eternal life. Na hindi ka kapalo mag-away diri sa kalibutan. Hindi ka kapalo magdipinsa sa ngalan sa Diyos. Hindi ka kapalo magdipinsa kay Kapapostolik. Hindi ka kapalo magdipinsa mga kaburan sa holiness. Outwardly,
dipinsa, kabalik kita mga anak. Hindi para sa aton, sa imo, ang langit, kung hindi ka kabalo, mag-away siya po sa Pablo, nagpakinaway ako, sa mayo nga pagpakinaway, tagatapos ko, ang talaga nun. Tagatipigan ko, ang pagtuo. Fight a good fight of faith, fight of excellency of faith. Hindi ka kabalo mag-away, hindi para sa imo ang langit, hindi para sa imo ang kabuhi nga wala sa katapusan, kaya hindi ka man kabalo mag-away, kaya hindi ka mag-away. Victorious. How will you become victorious? Hallelujah, kung hindi ka mag-away. Everybody shout, praise the Lord. Okay, ayun na. Sinayin ni Moses, hinik, awaya si Amalek, pagkapuas, magatindo ko sa buntod, ibabaw sa buntod, kadala ko ang sungkod sa Diyos. Take note or denotes with the rod of God in my hand. Ining ministry hindi ni aton, iyan sa Diyos. Tandaan tagid ni, hindi kita makauturan, claimant, claimer, assumer, nga ato ni ministry. This is the ministry of God. Italakay na ni Evangelist ang sungkod. Alin pa sa ito, ang Nilo nga suba ng indugo, ang Red Sea na split, ang Red Sea makauturan nagbalik sa normal. Open, close. Close, open. Tungod sa sungkod. Gintalakay mga kauturan ni Pastor Rogen. Kapag may posisyon ka sa Diyos, ginakadukan ka sa yawa. So ining sungkod na gindala ni Moses, sungkod sa Diyos, hindi iya. Nung kakikita na mag-claim na ato ni, ining mga instrumento, ining church lock, ining church building, iyan itanan sa Diyos. Heaven and earth. God created the heaven and earth. Amo nakawala ka pa sa pagsimba, paghalaga sa Diyos. Kaya atong Diyos sufficiente na mag-provide sa atong kinanglanon nga man. God, whom that we serve, God created the heaven and earth. Unang Diyos kabalo, magtugas sa langit ng tuta, kabalo man siya maghatag sa church building, kabalo man ang Diyos maghatag sa church lot, kabalo man ang Diyos maghatag asawa, bana, mga kabataan, ang Diyos kabalo maghatag trabaho, ang Diyos kabalo maghatag kwarta, ang Diyos kabalo magsulpan sa tanan ng mga problema ang kayari sa aton ngaman. God is majestic, God is awesome, God is a creator, God made all things. Hey, buwas, magatindo ko sa buntod, nakabuntod ko, para makita siya ni Joshua. Hindi pwede nga ang head of the family, hindi pwede ang head pastor, hindi pwede ang local pastor, kaya hindi makita. Dapat makita. Ang mga membro dapat makakita sa iya pastor. Kag ang pastor makita iya ang nakalatapo sa iya mga membro. So si
Moses nagsaka ibabaw sa buntod, ibabaw gid. Ganong gisiling. Kagintuman ni Josue ang ginsugo ni Moses sa iya. So Joshua did as Moses had said to him. Kaginaway si Amalek. Okay, halina. Moses and Aaron and Hur went up to the top of the hill. Si Moses, si Hur, kag si Aaron. Si Aaron magulang ni Moises. Si Hur bayaw ni Moises. Bana ni Miriam. Hur, he came from the tribe of Judah. Aaron, he came from the tribe of Levi. Judah means worship. Ining mga Levites sa muni ang nagikutar sa templo sa Diyos sa tabernakulo. Meaning, may nagupod kay Moises na palasimba. May nagupod kay Moises nga may tagipusod sa pagtrabaho sa buluhaton sa Diyos. Ining duha ka tawo nga nagupod kay Moses, magulang niya. Ahead sa iya sa edad. Amen ba mga senior citizen? Amen. Amen ba mga tigulang sa iglesia? Amen. Okay, ato na rin dasig-dasigon. Kakauturan. Verse 11. And it came to pass. So nagligad na ang mga panahon o inuras. Naglabay ang mga minuto when Moses held up his hand. Bayaw niya kabot. Ang Israel gidaog. Ilit daw niyang iya kamot. Ang grupo na Amalek gidaog. Verse 12. But Moses' hands were heavy. Sa pagbayaw ni Moses sa iyang kamot, upod ang sunggod. Wala pa sa kabatyag kabukatan. Hindi siya kabatyag sang kabukat. Amen. Amen. Pero sang nagdugay ang iya pagbayaw sa iya kamot upod sa sungkod sa Dios, nagdugay, nagbugat ang iya kamot. Nakabatyag sa sang kabugatan, it is heavy for him. 1 year ka pa sa ministry bilang pastor is not heavy for you. 2 years, kaya pa. 3 years, kaya pa. 4 years, kaya pa. 5 years, medyo nangayayat na. Hallelujah, hallelujah. The more na nagadugay ka sa ministry, the more nagabugat ang imo responsibilidad, mga kauturan nga ginauyakan ang sungkod sa Dios ministry. Hallelujah. Sa nagadugay ka sa buluhaton sa Dios, sa nagadugay ka sa pag-alakad sa Dios, sa nagadugay ka nga nagasimba sa Dios, nagabugat na nagabugat ang risko nga imo ginagawa. Siling ni Moses, awaya, Josue siya Amalek, kaya kung nagatindog, dito'y mabaw sa buntod, una sa tanan, before kamo nag-pastor, before kamo nag-evangelist, hallelujah, may nag-back up sa inyo. Sino nag-back up? Ang master nyo, ang mentor nyo. Una na nag-back up, hallelujah, praise God kay Josue,
si Moses, tandaan ninyo, ang unang nag-back up sa inyo, yung pastor, before ka nag-professional, before ka nag-doktor, before ka nag-lawyer, before ka na-civil engineer, before ka natubuhan sa kaalam kagibalo, may pastor ka nag-back up sa inyo, nagaluhod, nagaibig, nagapangamuyo sa inyo, ayon sa Diyos, para nga maproteksyonan ka. Sa panahon ng palakihan nga sa imo, kinalusog sa pasto ng imo balay, pangamuyuhan ka, kinatapon ng palakihan, may pastor nga nag-back up sa imo. Sige Joshua, pili ka sa mga away, at ang iha sa malik, kaya ang imo mentor, ang imo pastor, mag-back up sa imo. Nag-aaway si Joshua, samtang nag-aaway si Joshua, makita niya ang iyang mentor, ala nag-back up sa iya, naghahatag sa kabasig sa iya, naghahatag sa kaisog sa iya, kaya may mentor siya. Na wala na biya sa pulpito, wala na biya sa suksok long sleeve, wala na biya sa pagtuon sa pulong sa Diyos, wala na biya sa pagwali sa pulong. Gaway si Joshua ang iyang mataara kay Moses, as si Moses, hallelujah, still remain, hallelujah, on the top of the hill, si Joshua, hallelujah, kaisod, si Joshua wala na punaw, kay may pastor siya, may pastor siya. Nakita ni Joshua, hallelujah, nga itaon ni Moses ang iyang kamot, nagkakaperte. Si Joshua nakita niya nga nagkakapatayan niya upod. Pastor Ken Santite, Pastor Arlo sa Situlupa, Pastor Brian sa Permabini, Pastor Arnel sa Tilim, Pastor Joey, hallelujah, Escalante, Old Sagay, hallelujah, Pastor Rodien sa Ilubaan. Kung may mga membro man na nagkakabackslide, nagkakapatay sila, hindi ka makatras sa mga huway, may mentor ka na wala nagabiya sa pulpito, sa mentres, sa Escalante. As yung si Moses na nakindog, na nakapagaw sa ministry sa Diyos, lantaw ang mentor mo, lantaw ang pastor mo. May nagabackslide ka dali, may nagabackslide ka sa inyong ministry, but it doesn't mean to say, nakakwit kita. Never quit. Never stop fighting for God alone. Hallelujah. Kung 3 years ka na sa ministry, nabukatan ka na, ano pagidayhan ang 5 years? Kung nag 6 years ka na sa ministry, ang imo pastor, head pastor mo, 24 years. Ha? Pastor Brian, 2 years sa ministry. No. Pastor Arlo, 3 years si Pastor Brian. 5 years si Pastor Arnel. 4 years si Pastor Ken. 11 years si Pastor Joey. 13 years si Pastor Rogen. Kung nabukatan ka mo, ang inyong head pastor, 20 years. But still remain for the ministry. For God! Lantawa, Pastor Ken, ang inyong mentor. Lantawa, ang Madrasa, ang inyong mentor. Hallelujah, sa papakiyaway. Wala akong nagimbiyan na pulpito. Wala akong gimbiyan na pagwali sa pulo sa Diyos. Wala akong gimbiyan na pagwali sa kapatulan. Bisan pa matamo ka mga lawayon. Bisan pa it is heavy for me. Nga
Santa Caraba. Clap your hands unto the Lord Almighty again. Okay. Sang na-observe ni Aaron kag ni Hur ng kadalagan gali arak sa bayan kamot. Kinobserve nila. Nabulig ba na sila? Sang hindi pahiging kamot ni Moses wala. Nabulig ba na sila? Kung wala nila nakita, kung di nagaling ang kadalagan. Sa dira na nakita nila, kung di nagaling ang kadalagan, dira sila dayon naghimo sa aksyon. Wait for your turn. Hindi ka matingala. Wala sa minagabulig sa imo. We have understood, kaya mo pa. Pero kung hindi mo na kaya, may padala ang Diyos na mabulig sa imo. Mas hindi mo na kaya, magluhod ka sa imo nga tuhod. Matawag ka sa ngalan sa Diyos. Ang Diyos magpadala sa rescuer. Sa hindi na kaya ni King Saul, sa hindi na kaya ni Abner, sa hindi na kaya sa mga kulang ni David. Hallelujah, praise God. Ang hangkat ni Goliath within 40 days and 40 nights, surprise sa kapulang nga challenge na palago ang katawan sa Diyos. Ipadalaan sa Diyos revivalist na ma-restore ang katawan sa Diyos. Sino? Whose name was David. Sa panahon ng Iglesia, palay-palay, padalaan ka mo sa revivalist, padalaan ka mo sa restorer, builder. Padalaan ka mo sa pulong sa Diyos na nagkakayod sa iyong commitment. Sa iya. Praise God. Kode na bubushide. Horo bubushid sa iya. Sa nakita ni Hur kag ni Aaron nga heavy na kayo ang kamot sa ilang leader, ila inalalaya. Anong purpose ni Moses na gindala sila nga duha? Para magtanga? Anong purpose niyo nga ginhimo kamo sa Dios nga pastor? Magpulig sa inyong head pastor. Anong purpose ang iputang kamo nga mga supplier, provider, sustainer? Hallelujah, praise God. Naging disenyo kamo sa Dios. Hindi rin. Anong purpose naging putang kamo sa giving? Para ano? Para magtanga? Paano ka maging bless sa Diyos kung wala purpose ang Diyos? Ano ang rason na gitagaat ka ng itugyanan ng kasang hiya sa Ginoo? Para ano? I-display? Gitagaan ka sa motor, gitagaan ka multicap, gitagaan ka sa lakyan. Para ano? I-display? Gamiton sa puluatan sa Diyos, gamiton para may maya ang aral sa Diyos, hindi na display. Paano ka tinutay bilang evangelist? Para nasigon mo ang nagkakaluya ng mga katawan sa Diyos. Puro sa imputang ka, tinugas sa pinggan, kahit kung may mga hulagasan, hugasan mo. Anong purpose sa imputang ka na ka janitor sa church building? Para limpyuhan mo. Pakita mo sa ito, limpyuhin. Kay Moses, sa nakita niyo kanyaron, inisyatibo, nag-initiative sila, kakibuligan nila si Moses. Nakita mo palay-palay ng mga kanom, bunyagi. Nakita mo mga uturan lawahin ng palibot, limpyuhin. Anong purpose naging butang ka sa Diyos? Workers.
mixer. Lataon mo lang. Anong purpose na itagang katalinto sa Diyos sa pagkain o sa instrumento kung guba? Lataon mo lang. Pastor mo, hindi na kabakal pa ron. Hindi na kabakal sa sipatos na pako. Wasak na. Lataon mo lang. Why na bugas? Why na inupliti pastor mo? Kaya didikitid sa bulaton sa Diyos. Ikaw ang may kwarta. Talawon mo lang. Higugma. Sinta ko ang mga tao sa Diyos. Respetuwa sing duple ang mga tao. Huwag kang tanga-tanga. Kung gusto naton kadalagan sa tanan, helping one another. Helping one another. Working together. Unity. Ang eksena, sako lang ni gatubang ang katawhan sa Diyos ng mga waypod ni Joshua. Si Moses para dampi na kitindog. Nakita nila ang isang kapoy na si Moses. Si Joshua nakita niya na kapoy na si Moses. Wala siya nagbiya sa pagpakitaway. Kaya ang iya nga leader nagpadayon sa pagbayan sa sungkod sa Diyos. Listen to me. Hindi ka mo magpabugan sa iyong profession kung ano ka mo karoon. Ay wala ka mo nakatungtong sina na leader kung hindi tungod sa inyong pastor. Hindi magdaog si Joshua against sa mga militaries kung wala Moses na nag-back up sa kanya. Hallelujah. Wala ka nagwapa, ka nagwapo. Wala ka salakyan, wala ka cellphone, wala ka gadgets. Wala ka nag-improve kung wala pastor na nag-back up sa iyo. Sa panahon na i-bless ka kamo sa Diyos, hindi ka mo malipad nga may duha ka tuhod sa inyong pastor nga nagaluhod sa inyong adlaw karon. Na wala nagapiya sa inyo sa pag-back up sa inyo pinagi sa pagpalawin. Oh, hallelujah, hallelujah. Saan nito tayo may mga tao na nagapiya? Sa panahon maestro na, sa panahon doktor na, sa panahon lawyer na, nagkayuha na sa kinabuhi, nalipat na sila sa ila pastor. Pero salamat nga sa panahon sa kaluyahon sa inyo pastor, may mga magulang na nag-back up sa inyo pastor. Pastor Joey, salamat ara. Mga tigulang sa iglesia, salamat ara. Salamat kay mama, kay papa. Salamat sa imong mga magulang nga ara sila nga nag-back up sa imo. Hindi makaya ni Jesus Christ sa pagkatawhunon sa pagpasang sa cross. May isa ka tao nga si Simon nga taga Cyrene. Nagkatulad na siya para maglantaw kung ano ang eksena kay Jesus Christ. Sang nagtabog, hallelujah,
ang cross na ginapasan ni Jesus Christ. Nagpulaw na siya, wala sa tulog sa Garden of Gethsemane. Gintakop siya, ginlatigo, ginbira ang iya nga lawas hanog sining sa Book of Isaiah, chapter 53. Hindi na maragway ang iya itsura. Di na mapuslan, may sirait. Hallelujah! Ang latigo, pagtapik sa pangit sa lawas ni Kristo, butungon dalaunod. Kung maigog sa guya, kaya nga init sila kay Jesus. Ang paghanot sa iya, sa latigo may sirait sa punta, pirding la kainit. Full swing. Gasalok ang taga, butungon dalaunod. Hindi kakapoy na. Makauturan pero wala naging up si Jesus. Pero along the way, halin sa Jerusalem, pakadto sa bukid sa Golgotha, ginapasan sa Diyos si Ronel. Ginapasan sa Diyos si Sister Juan. Ginapasan ni Kristo si Pastor Wilby. Ginapasan ni Kristo si Father Leo. Hallelujah. Ginapasan ni Kristo, hallelujah, si Pastor Ginelo. Hallelujah. Kumakampon sa kaluwasan, wala naging buya ng cross. Pero kay tao lang siya, hindi niya na kaya, Pastor Wilby. Hindi niya na kaya. Pero may tao nga halin sa persado nga mapulig sa iya. Wala sa plano buligan niya si Jesus. Wala sa plano nga tulungan niya si Jesus. Ang iya purpose maglantaw lang. Lantaw niya lang kung ano ginahimo kay Jesus. Kasi isang Bible, ginpilit siya sa mga soldado, ng mga Romano. Ginpilit siya, kung siya hindi sa gusto. Ginpilit siya, napilitan lang siya. Ginpasan niya ang cross ni Jesus. Kagsamtang ginapasan niya, iya nabatsagan ang bugma ni Jesus. Iya nabatsagan ang hipi ni Jesus. Iya nabatsagan ang kabutayan ni Jesus. Wala niya din po yan ang cross. Kinbulikan niya si Jesus. Anting sa bukid sa Golgotha. Bisan ka kung napilitan ka lang. Ginakat ka sa imuutot, hindi ka magsimpa. Napilitan ka lang. Pero pagsulod mo sa simbahan, nagiho ang Espiritu sa Diyos. Namatyagan mo ang gumpa sa Diyos. Hindi ka na mabiya sa magsimba. Hindi ka na mabiya sa pangalagan sa Diyos. Kaya namatyagan mo ang gumpa sa Diyos. Sa nagsubod ka pamilhig ni Manilunil, mamatyagan mo ang gumpa sa Diyos. Pamunyag sa adlaw, pamunyag sa hapon, napatsagan mo ang gugma sa Diyos. Hallelujah. Pagwali mo sa pulong sa Diyos bilang evangelist, napatsagan mo ang kabutlayman. Sa panahon si Jesus Christ, nagwali within 3 years. Nagalakat, hallelujah. Prestat sa bisan diin nga lugar, nagasakay sa sakayan mapagyuhan. Hallelujah, nagalakat na kautulan sa dalan patuhon. Samtang nagawali kita nagadala sa pulong sa Diyos, napatyagan ta ang kabugatan nga kay Kristo. Okay. Ginpapungko, din picture ta. Mga musician, tastar ako to. Din ang picture ta. Kay Moses. Pastor Ben, wala mo nahatag? Sayang. Sige lang. Okay, may word nga steady. Gibutangan nila og bato nga dako. Si Moses, dako nga bato. Ginbutang. Si Moses sa bato. Ipapungko o bato nga napungkuan. Sa Bible, na bersikulo, the Lord is my rock. Yes. God is the rock. Yes. Amen. Christ was rock.
Amen. Peter, upon this rock I will build my church. Inang bato amo na si Kristo. Sa panahon magpalay ang inyong pastor, which is sometimes magpalay, ara kamo nga mga back-up, papungkuan nyo, hallelujah, ang inyong pastor, hallelujah, sa prinsipyo sa bato, ngayon ang bato amo si Kristo, papungkuha siya, hallelujah, praise God, nga mapatsagan ng comfort sa bato, comfort sa Diyos, hallelujah, ipanundong sa inyong pastor ang ginawali sa inyo, ipanundong ni-remind sa inyong pastor ang ginatudlo niya sa inyo. Sometimes talipak ang pastor nyo, ara ka mo mga tigulang mga remind sa iya, ibalik sa liwat sa iya prinsipyo kay Kristo. Ang mga tigulang, si Moses ang iaugangan, si Jethro, din-remind siya. Di na pwede, Moses. Ikaw ang magkitar sa kanan ng katawhan, maas-as ka. Ang imong ginhimo hindi mayo is not good. That you are doing is not good. Waka and every right tao kag magkitar sa mga minor problems. Sa mga major problems, ikaw ang magkitar. Milyon ng mga tao sa Diyos, siya kanan, mas-as. So, nag-ugangan siya. Di man bugal nun si Moses. Si Moses, grabe ng sign and wonders tupod sa ako, no? Ikaw, ugangan ko, Jethro. May napangamuyukan ka. Nga, tao na ayaw? Wala. Nagpatuglo si Moses. Kaman, mentor niya si Jethro. Tigulang si Jethro sa iya ugangan niya si Jethro Kamong mga tigulan, paanong dumini niyo ang inyong pastor? Nga pagsugod sa inyong pastor, ara mo hasta sa katapusan sa ginawa sa inyong pastor. Paanong dumini siya? Pastor, hindi pala nagwali ka pastor, hindi magtalikod sa pagpakit-away tungkol sa Ginoo. Ipapungko si Moses. Kaginbayaw ni Hor kag ni Aaron, kita sa isa nila, wala tuo. Ara na. Nagpungko na siya. Ara nag-stick din na Kamatay ka mo mga mga supporters. Mintras ara pa sa ministry niyo, pastor, steady lang mo. Wala na naging biyaan si Moses. Pastor Roger, Pastor Arnel, Pastor Brian, Evangelist Rapi, Pastor Ken, Pastor Joey. Ginbutang ka mo sa Diyos para mapiyak. Ginbutang ka mo sa Diyos para magpuli at mag-steady. Steady. Mintras wala pa matapos ang ministry. Mga church workers, steady. Magpabiling nga nagapanilig, magpabiling nga nagapamunyag, magpabiling nga nagasulwiling, magpabiling nga nagaamot sa ulawatong sa Diyos, magpabiling, hallelujah, steady! Steady! Napabiling sa kapag-up, hallelujah, in singing, hallelujah, napabiling, hallelujah, sa drums, napabiling sa keyboard, napabiling sa guitar, napabiling, hallelujah, sa bass guitar, sa keyboard, hallelujah, hallelujah.
kami nga mga pastors. Hallelujah! Hallelujah! Mga pastors, nagapadayon kamo sa pulong sa Diyos. Nagatasig ang inyong head pastor. Nagatasig ako, mga utunanan. Hallelujah! Gara kamo sa pulong sa Diyos. Aktibo kamo sa pulong sa Diyos. Kamo, si Aaron. Kamo, hallelujah, si Hora. Palasimba. Nagahimo sa pulong sa Diyos. Kamo ang among kalasigon. Kamo nagabak-up sa amon. Stay day sa ministry. Stay day kung di kakibutang sa Diyos. Stay day! Kibutang ka na, Johnny, hallelujah. Stay day. You need to stay. The place where you belong. Kung diin ka din sit up sa Diyos, magpapili ka. Kung dito ka din sino-sino ba ang pastor dyan, steady ka dito. Ang imong kamot kalapos rin sa campsite, Pastor Arnel. Ato ka sa Mindanao, kalapos ang imong kamot rin sa campsite. Sa imong pastor, steady ka lang. Kalmado ka lang. Kalma ka lang. Hallelujah. Hallelujah. Kay may mga membro, hallelujah, mga musician, 3 years lang wala na. 2 years wala na. 1 year wala na. Napiya na sa ila pastor. Steady. Steady. Kung gusto ka kalalakan sa ministry, gusto ka maging victorious, magpabilin ka sa buluaton sa Diyos until the day will come. Until the Lord will come. Hallelujah! Praise God! Sa naghambal si Pastor si Evangelist sa iya nga conclusion sa iya wali niya palapit ka mo sa inyong pastor, just sa inyong pastor. Wala ko na naog, nagpabiling ko na sa mga ko kag nagapray sining ko, Lord, sino ang magtandog sa akon, magpalapit sa akon, amo na ang nagputang commitment na mag-back up sa akon, do or die. Kapiyong ko makaukuran, gulpi lang may nagako sa akon. Ginmuklat ko kung magtasin mo ni paglini ko ang akong anak na panganay, si Vlad. Hilibingon ko makauturan kag naglabot sa akon ang pulong sa Diyos nga nagasiling bayi na siya pero laki ang iyang panitukan. In-flashback sa Diyos sa akon ginmuno ni Pastor Wilby nga before napatay si King David, iya ginhambalan ng iya anak nga si King Solomon, magpakalalaki ka. 1 Kings chapter 2 verse 2, magpakalalaki ka. Ginhambalan man ni Apostol Pablo ang church sa Corinth, magpakalalaki ka mo. By si blood, by si beauty, by si Lian, pero ang prinsipyo panglalaki. Do or die sa ministry, upod sa ila papa. Grabe nilitiyon ko. Joshua said, kung kamo magtalikod, magbiya sa magsimba sa batuon ka Diyos, kung hindi malaw para sa inyo ang magsimba sa batuon ka Diyos, kung kamo magtalikod, magbiya. Pero ako, nga
naghimog sila baka, kag ila din proklamar, amo ni ang atong Diyos, amo ni ang nagpagawa sa aton sa lugar sa ito. Grabe nga insulto sa Diyos nga makalagaw, grabe nga insulto sa Diyos. Hallelujah, kabuhi, kagamanan, amo na ni ang atong Diyos. Mga kautulan na saksihan ni Josue, nga sa panahon matulak gali ang ilang leader, mapalik sila sa pagsimba sa Diyos. This is what the reason kinfix sila ni Joshua before Joshua died. Iya mga kautulan na disigurado ang congregation nga gilitan kay sa ministry ni Joshua wala sa bisag sino na nagasimba balik sa Diyos. Grabe ang inyong prinsipyo ni Joshua. Lumupat ka sa sugo sa Diyos, patyon ka pinagi sa pagbato, siyakan inumba mga kautulan. Deuteronomy chapter 13 verse 6, silindra sa Diyos kay Moses, iyang balik ang isulat kung ang imong papa, imong mama, ang imong utod babae, lalaki, imong gangan, imong alakwan, sa imong inigugma, sa imong anak, sa imong kasikasing, magpalayo sa imo. Dalihon ka, i-influence ka, balik sa pagsimba sa Diyos. Patyasya. Kung paano mo magpalayo sa imo sa pagsimba sa matuod ng Diyos, patyasya. Kung ang asawa mo mag-influence sa imo na mag-untat simba sa isa ka Diyos na mo si Kristo, patyasya. Kaya kung ang imong nobya, ang imong nobyo, ang imong bana, imong asawa, imong maninon, imong maninay, imong pamilya, influence ka sa inyong sakto, patyasya. Maraming strictness sa Diyos. Kaya hindi ka mamati, hindi ka magtawag, hindi ka magtuo sa ina. Ano yung tawag na patay? Sa pagkaroon, hindi na mo patay tao. Patya sila sinumalakyagon. Daw wala ka ng bana, daw wala ka ng asawa, daw wala ka ng nobya. Kung sila mag-influence sa imo, magpalayo sa Diyos. Trabaho mo kung ano lang reason, naguntak ka sa pagsimba, tula ang trabaho mo, mas tayo matulak trabaho mo, hindi lang matulak ang Diyos. Hindi lang matulak ang Diyos. Hindi matulak ang Diyos. Where is your principle? Where is your principle? FC, hindi po tayo tuwag. Hindi po tayo tuwag. Maliit lang po tayo. Pero hindi po tayo tumatakbo sa laban. Tumatalikod sa labanan. Hey! 23 years ako sa bulig sa Diyos. 40 days, 40 nights, tubig lang in sustain sa Diyos. Ngunit ginawalihan ko mga pastors, kung may gutom sa inyong ministry, hindi nyo pagbiyahin po ito, hindi ka mo papatyon sa Diyos! May mga pastor sa Mindanao, wala shampoo, wala sabon, wala na tiligangon, gibiyahan ng pulpito. What a shame on them! Di ko na mapunta nag-ahong sa Diyos. Let us worship the Lord, church. Praise not the Spirit of the Lord. Magpatubo kami kumpa sa Diyos. Patubo ang prinsipyo para sa inyo. Sige, si Ors, si Aaron, kabayaw sa kamay ni Moses. Nakita ni Joshua, dinalalayan. Hallelujah! Si Moses, nakatapela si God kay Joshua. May nagka-backslide, may nagka-untap sa pagsimba sa iyong ministry.
ako sa Gitan. Dumadot ang tahong. May asawa namin yung kabataan na si Gigi. Hallelujah, si Runin, may asawa naman. Si King Lord, hallelujah. Praise God. Sister Bibi, Sister Beauty, mga tigulang na kamo. Nagpulutin ang mong nyo. Steady ka mong yapon sa Pumaton Caminos. Victorious! 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 You want to be victorious? Steady balls! Steady balls! Kalmado lang! Kalmado lang! I-observe mo na inagaling na connection sa victory! Di inagaling na connection sa victory! Santa, 1 year ka pa sa ministry, 2 years ka pa sa ministry, hindi pa na as long na nagatugay ka, as long na nagatugay ka sa mga Diyos, nagabuka ka, but don't you worry, there is God, there is the Lord of hosts, magpalakasan rescue sa inyo, masundo sa Diyos sa mga wak, masundo sa Diyos sa lista,